magandang hapon. Sana nakikita nyo. Ayan, so, ang aming pong trabaho ay isang makeup artist sa broadcast and films and commercials. So, nakaka-work ko din po si Direk Eco. Minsan nare-reco niya ako, so magkasama kami. Kaso hindi maganda kasama. Ayaw asawa sa trabaho. Ayan, so, usually, partner ang DOP and makeup artist kasi yung ilawan ng, lalo na sa mga beauty shots sa commercial. So, usually magka-partner sila kasi ang mag-uusap yung makeup and yung director of photography pagka may nakikita siyang mga chismis sa camera. So, usually yung director of photography na mas lalo nagpapaganda ng ilawan sa ating mga talents. So, yan. Ayan, ako po ay si Grace Filomeno, 30, hindi na pala ako 35, sorry, last year. 36 na po ako, ayan, meron kami 3 anak ni Direk Jericho, at ako din po ay isang business owner. Ayan. So yan, ako po ay nag-start ng aking pong pag-makeup last 2017 as a hobby actually. So, sa pagkahilig ko sa makeup, marami din nagsasabi sa atin, syempre, Adventist tayo, ba't ganun yung makeup, bakit? Ganyan. So, mamaya explain ko na lang. So, eto, mga films ko na nagawa, so kung makikita, so hindi ko na, huwag nyo ito panoorin, tsaka to sa Viva Max, so hindi siya maganda. Aurora with Ann Curtis, tapos horror. I did 2 horror movies with Yang Concepcion and eto si Raisa Senon tsaka si Ann Curtis. So, yun po. Ito po yung sample, sana makita nyo, ito po ay sample na, ito po yung aming ginawa na movie. So, ako po ay yung makeup artist. Ito po ay horror. Pero kahit na horror yon, very technical yung makeup na, kasi pag bumukhain mo yung buhay na tao, pag bumukhain mo siyang patay. So medyo mahirap siya, maraming kailangang makeup na ubusin para magmukha silang pale. So yun. That's it. Sana. At mag-play siya. May na internet. Yeah. Wait lang. So, yun po. Sa mga pelikula na nahawakan ko po, lahat ng lumalabas sa screen, sa film, dumadaan lahat sa amin ng mga makeup. So, kontrolado namin yung hair. So, yung mga kanina na sinabi nila, Jem Roy, na pati yung continuity. So, kunwari, yung buhok na nakalaylay, kailangan sa next day na kukunan namin siya, nakalaylay pa rin yung buhok. So, kailangan tatandaan namin yun. Ayan. So, yun. Ayan, looking. So, yun. Lahat, for example lang nito ng night chef. So, meron akong minikapan doon at yung assistant ko na buong katawan, talagang kinover namin ng foundation kasi kailangan niyang pinunan yung buong katawan niya, pati hanggang sa paa niya kasi may shot doon na para tutusukin yung paa niya para malaman kung talagang buhay pa or patay yung talent. So, pagka sa big screen, like yung sa mga cinemas, kailangan pati yung pinakaduluduluhan, talagang pupuliduhin mo siya kasi nga
mapupulaan yung director nyo, bakit hindi na-check. So, yun na nga, kasama din yung sa, production na kailangan yung continuity nandoon. At, yun. Ayaw niya na lang mag-play. So, check na lang natin later if ano siya, parang design yung. So, ayan. Ayun po. Ano na? Later na lang. So, what is makeup? Ano nga po ba ang makeup? Ayan. Sabi dito, makeup consists of things such as lipstick, eyeshadow, powders, na karamihan sa ating mga kababaihan ay nawiwili gamitin. Siyempre, katulad ko na issue sa simbahan. Bakit? Nung nagsistart pa lang yung makeup industry na mag-boom last 2017, tsaka yung mga YouTubers, bakit nag-makeup sa loob na simbahan? Sabi ko naman, ang sinagot ko na lang is, ini-enhance ko lang naman po yung meron ako. Kung ito yung binigay ng Panginoon, ini-enhance ko lang po siya para maging presentable. Lalo na po sa atin sa broadcast na lumalabas yung ating mga pastor, yung mga kumakanta, kailangan po natin magmukhang presentable. Para naman hindi tayo mabash at maraming mga bashes ngayon. Hindi naman po nun ibig sabihin na nag-makeup po tayo nagpapasikat na or what. Pero ini-enhance lang po natin kung ano yung meron tayo at kailangan po natin maging presentable sa harap ng camera. At gayon din po sa film at sa broadcast, as of now, nasa ano po ako, alam niyo po ba yung esports, yung mga naglalaro ng ML, mga Valorant. So yung mga casters po, yung mga host, yun po yung mga inaayusan ko as of now. So yun dun po ako naka-focus ngayon kasi since yung aming pong director ay nasa New York pa at hindi po gumagawa ng film. So yun po. So, ang pinakauna po na pinakamahalaga para po sa makeup is yung base po talaga. So, kailangan natin malaman kung ano yung undertones natin sa ating pong skin. So, sa vein nyo po dito sa kamay, check nyo po kung pag nakakita po kayo ng green, yung veins nyo, ibig sabihin po nun ay kayo po ay warm. So, minsan magpupunta kayo sa Watsons, tatanungin, ano po ba yung ano nyo, ano po ba yung complexion nyo, ganyan. Ano po ba kayo, neutral, warm, or cool? So, pag nakita nyo po na kayo po ay green, dahil tayo po yung mga Pilipino, usually tayo po ay warm. So, magpupunta po kayo doon sa Watsons, ang sasabihin nyo po ay dapat yellow undertone. So, pag nakita nyo naman po na blue, or medyo purple po yung inyong veins, kayo po ay cool tone. So, more on the pinkish side naman po siya ng foundation. So, medyo, minsan, bibili kayo ng foundation. Tapos, paglagay nyo sa mukha, ay hindi match. Bakit? Kasi nga po, yung undertone pa lang, makamali na. Merong pink undertone, merong neutral, at meron ding warm. So, yung warm po, more on the yellow side, which is, kailangan po sa ating mga Pilipino na mga skin. So, yan. Mamaya po dun sa GC natin, pwede ko pong isend itong presentation para may copy din po kayo. So, ayan. Isa din po ito sa pinakamahalaga, yung skin prep. So, usually, lalo na po sa mga brides, we suggest na gumawa ng procedure. Usually, nagpapaderma, ganyan. So, sa aming mga brides, usually pinapagawa namin yon 2 weeks before. Kasi medyo, minsan, merong mga reaction yung skin nila sa pagka nagpapaderma sila, nagpaderma. Tapos after, kung kinabukasan yung wedding mo, tapos lumabas yung mga pula-pula, so medyo disaster yun. So, katulad nito, ang skin prep, usually yung mga artista kaya ang kikinis niyan kasi routine na nila na maganda talaga yung skin prep nila, talagang inaalagaan yung skin. At saka I suggest na lagi kayong magtanggal ng makeup bago matulog. Huwag niyong kakatulugan yun kasi nakakaklag siya ng pores. So ano nga bang skin prep? Usually sa aming mga makeup artists, pagka
may naupo na po sa aming chair. Usually, lilinisin po muna namin ang cleanser. Tapos, pagka kailangan talagang exfoliate, papahilamusin muna namin yung client. So, gano'n. Tapos, etong icing, isang technique po ito para mag-lasting makeup nyo sa buong maghapon. Like, kung kayo lang yung gagawa ng makeup nyo, pwedeng after nyo mag-wash ng face, mag-ice kayo sa mukha, mas magla-lasting makeup nyo ng buong maghapon. Tapos yun, moisturize, tapos primer. Ayan. Paano ba mahahanap ang inyong skin type? So, meron po tayong mga skin type na normal, dry, oily, combination, at sensitive skin. So, yun po. Tapos, ito po yung mga types ng ating liquid foundation. So, alam niyo naman siguro yun, no? Kung pagka-dry ka, medyo may patchy-patchy, medyo may nagbabalat. Pagka-oily ka naman, katulad ko, sobrang oily talaga. Sa T-zone nga lang. So, yun. Kailangan mo lang laging may oil film or tissue to pat down your oiliness. So, tapos, ano pa ba yung isa? Normal. Yan, maganda to kasi usually yung mga normal, hindi yan mahilig sa oily foods. Yan na. Tapos, ano ba ba? Sensitive. Yan. Kailangan maingat din kayo sa inyong mga nilalagay sa face, lalo na sa mga sensitive. Pero kami mga clients, minsan na naglagyan ng isang foundation na hindi hiyang sa kanya, so nag-breakout siya. So, yun. Minsan, yung mga ganong mga clients, pinapadala namin ng sarili nilang foundation, sarili nilang brushes, sponges, para yung daily na nila ginagamit, para hindi mag-iyak yung skin. Ganun din sa mga artists. So, ito po, alam niyo naman po siguro to lahat, liquid foundation. Ito po yung typical na makikita nyo sa mga drugstores, sa mga ano katulad ng Maybelline, yan. Serum foundation. Ito mahirap na to. Tinted oil. Ayun po, medyo technical na yung iba. Cream foundation ginagamit po sa mga pangmalakasan pagka waterproof, pagka may under the water po mga eksena. Cream foundation po yung ginagamit since ano po ito, wax base. Hindi po siya nabubura basta-basta. So, ganito po mag-match ng inyong foundation sa inyong skin. So, usually, pag pupunta po kayo sa mga department store, makikita mo yung mga babae, bakit dito naglalagay ng foundation? Di ba magte-test na gano'n? Ito ba yung lalagyan mo ng foundation? Siyempre hindi. Dito ko sa mukha maglalagay. So, for example, punta ka doon, maglagay ka ng konti, tapos lagay mo dito siya. Dito mo nilagay. So, para makita mo talaga yung totoo mong skin tone sa'yo. Yun lang yung technique. Huwag sa kamay, hindi naman kayo iba yung kamay, minsan nga yung katulad ng kamay ko mas maitim sa mukha ko. So yun. Color correction naman po. Ito naman po ay para sa may mga eye bags na katulad ko. So, for example, sa ating pong eye bags, ang ating pong pag-color correct ay orange. So, for example po, ganito. Sa eye bags po, ang bibilihin po nating corrector ay orange corrector. Bakit po? Kinakancel, sa color wheel po, kinakancel ng orange yung dark. So, for example, orange. So, ito po yan. Medyo ma-blue siya. Ito po yan. Or sa red-orange. Ayan po. Or red. Ay, sa red pala green. Ito po, ang kinakancel naman po ng red ay, for example, meron po kayong pimple na mapula. Green naman po na corrector yung ilalagay nyo. Tapos lagyan nyo po siya ng concealer. So for example, ganito po mamaya kung merong yung ating model ay merong eye bag. So lalagyan natin. Example ko po mamaya. So ayun po. Pagka kayo may pimple, green na corrector ang gagamitin. Pagka sa eye bags or mga blemishes, pwede pong orange na merong concealer. Ayun po. Ayan, ang contour, para saan ba ginagamit ang contour? Saan ginagamit ang contour? Para sexy na. Para sexy, lumiit ang mukha. Oo. Para lumiit ang mukha. So, usually, meron akong mga nakikita na mga nagko-contour na sosobrahan naman masyado. Nagmumukha tuloy bungo. Medyo, syempre hindi ko naman binabash na ano. Pero kasi, minsan kailangan din ma-realize na, kunwari,
ano ka sa broadcast, tapos masyado gusto mo talaga mukha kang payat. Kaso naman, magmumukha, ang contour kasi, pag nasobrahan, nagmumukha siyang, mud. Ano ba yung mud sa Tagal? Putik. Putik. Nagmumukha siyang putik sa mukha. Pagka sobrang dami. So, kailangan alalayan lang. Oo, lalo na pagka yung, kunwari mag-broadcast yung kakanta sa, ano natin, tapos sobrahan sa contour, di ba po? So, kailangan, usually ba, hindi kasi pa ako nakakaano ng broadcast natin na, ano yung may mga kumakanta, yung mga hope channel. Hindi pa ako nakaka-visit. So, ano bang proseso nun, madam? Ano po? May taga-makeup talaga? Kanya-kanya na po kami. Kanya-kanya. Pero mostly ano lang po, powder. Kanya-kanya talaga? Opo. Tapos bumibili na rin po kami ng brushes kasi naging regular na din po. Self-support. Pero kadalasan po yung makeup wipes. Oo. Tapos Parang kayo kayo, powder na agad, Oo. tapos magbo-blush. Walang foundation. Hindi po kami may cream foundation po kami, pero hindi po kasi, lagi po kami wide yung mag-use range ng foundation. Kung wala, maputi, tapos maitim Marami yung po kami foundation. shades naman. Ah, bongga. At least 5 to 6 shades po yung Okay. meron kami. Ayun pala. Tapos yun, nagko-contour din po, kanya-kanya na talaga. Kanya-kanya na talaga. Kasi po, pag nagkamadali na sa set, Oo. hindi na kami yung upo. Oo. Mag-ano. Kaya po, Okay. Oo. sinuruan na din po kami naman nung taga-ayas, Atineng, yung makeup artist po. Okay. So yun. So kailangan alalay lang tayo sa contour. Huwag masyado. Pag nakita mo na meron ng konting, ang contour kasi shadow lang siya dapat. Opo. Na parang may halo ka dito. Hindi siya parang magmukha kang ano. Ako nga hindi nga kinakaya ng contour yung mukha. Ano ba naman yan? So, later, ito na lang yung mga face shapes at yung pag-placement ng contour sa face. So, i-share ko na lang sa inyo later since mahirap siyang makita. So, yan, ang blush. Pati ang blush, may tamang placement ng blush sa face. So, hindi naman tayo pare-pareho ng blush, placement. Kasi, merong mas malaking cheeks, like yung akin, merong cheeks na medyo hupak, yung medyo pailalim. So, hindi tayo pare-pareho. So, meron din siyang placement na pinaglalagyan talaga. Ayan. Katulad nito, heart shape, nasa harapan lang yung blush. Yung oblong, dito sa may bandang harap hanggang dito. Hindi lahat hanggang sa kasi usually pag ganon, at hindi mo siya shape yung nagmukha kang mataba. Pag ganon. So, kailangan pag-aralan din yung blush placement at pati yung blush mismo, minsan makulang masyado. Diba? Nagmumukha ng siopaw. Kaya usually, I suggest na more on pink side tayo ng blushes. Huwag ng pula. Pagka, yung pula, alam niyo kung saan ginagamit yun? Sa mga African, yung mga sobrang dark. Kasi doon nakikita yung blush na yun, yung pula. So, dito lang tayo, dahil mga morena tayo, dito tayo sa pink na side. Hindi naman yung sobrang pink ha, kasi meron akong pink dito. Pero pang naman siya, pang maputi na talaga. So, it depends. Depende pa din. Meron mga mapuputi tayong mga ito katulad ng pink na to. Pang maputi talaga to. So, pag nilagay mo naman to sa morena, hindi din maganda. Diba? So, dito tayo sa, may papakita ko na. May pag pink, eto. Etong shades ng pink na to, pang morena. So, hanapin nyo tong shades na to. Yan. Ito yung maganda. So, pag nilagay mo to, tingnan mo, para kasi Barbie doll. Pero ito nilalagay ko sa, alam niyo yung si Polo natin, kilala niyo ba yun? Hindi. Si Polo natin, yung isang makeup artist din na Ivana Alawi. Yung mga makeup niya, ganitong shade yung nilalagay ng pink. Kasi sobrang puti nila. Pero sa ating mga morena nga, dito lang tayo sa coral, pink na ganito, yung para mga mauve. So, yun. Ano po spelling ako? Pink na lang po na dark. Sorry, ang hirap ko naman na question mo. Ayan. So, ganito, meron din po tayong types ng blushes. So, meron po tayong cream. Usually, pinapartner din po yan sa cream naman na foundation. At yung mga waxy, like yung kanina na sinabi ko na
yung wax type na pang waterproof. So, pag i-partner mo siya doon para hindi siya magmukhang patch. Yan, yung press blush or yung katulad yung pinakita ko kanina. Tapos, ito yung stain blush which is yung mga parang mga lip tint. Ayan. So, eyebrow shapes. Hanapin nyo yung eyebrow nyo dyan. Sabi nga, is kilay is life sa ating mga babae. So, pag walang kilay, parang hindi, oo. Pag walang kilay ang tao, parang ang weird tignan, di ba? So, oo, ang nagpapaano talaga ng face is kilay. So, tuturuan ko kayo paano magkilay. Paano nga ba? So, ganito. Kita niyo yung ano. So, unang-una, itong nose nyo. Ganito. Ito yung gilid ng nose nyo, idiretso nyo siyang ganyan. So, dito magsa-start yung start ng inyong kilay, ng pagkikilay. So, ito yan. Okay? Tapos, pagka, yung susunod naman, yung art naman niya, parang hirap para ka. Pwede nga akong isang ano, dito. Ay, sige po. Sige. Ay, model ko yung model. Ma'am, sino ba po magpapakilay? Sige po yun. So, ganito. Dito sa tip ng nose niya, dito, sa gilid ng nose niya, dito magsa-start. So, pwede kang magmarkaya. So, dyan magsa-start. Yung art naman niya, dito pa din sa gilid ng nose, look straight. Doon ka, look straight. So, makikita niyo yung itim ng mata niya, di ba? Yung pinaka-end nun, yung pinaka-end niya ng ganon, doon naman yung art. So, dito. Saan bagyan yung kilay? So, sa nose ulit, tapos dito. So, yan. Medyo po. Kasi yung mga maiksi, yun po yung mga Korean style. Pero kung i-base mo siya sa face mapping mo nga, yun yung bagay na ano, na pagkikilay. Ikaw, kilaya na rin kita. Mauve. So, Pwede. So, for example, dapat pa nag-start na ako ng ano, ng pag-makeup. Medyo Ng ano. isang table na maliit. Dapat yata nag-start na ako. Sige. Isang table na maliit yan. Pwede. Ay, hindi pwede. Hindi, mababa yan. Kailangan kong mataas na table. Hindi, wag na yan, Trick. Okay na yan, Trick. Okay na. Nagpagawa na ako ng table. Yung table lang na maliit. Yung ano natin. Yung table na natin sa loob ng ano. Malaki masyado yan. Yun doon. Oo, yun nandun. Sige, wait. Yung table lang. Sige, tapusin ko lang to. Tapos, wait lang. Ano pa ba? Walang, umpisahan ko na ito ng makeup. Isa din sa pinakamahalaga sa pag-makeup ang hygiene. Wait lang, is lang pa. Siyempre. So, unang-una po, kailangan disposable po lahat ng ginagamit pagka sa mga katulad po namin makeup artist. Kasi, i-like yung sponges na paulit-ulit. Na ano po siya, bahay po siya ng mga bacteria. So, yung mga sponges, kailangan personal use nyo lang talaga yun. Or, pagka may client po kami, at for example, sa bride ko, may sponge ako na binibigay after na ng session. So, gift ko na yun sa kanya. Kasama na yun sa package na babayaran. So, yun po. May nilagay ka.
nila. Ano? Charot lang. Ayun. Correct to. Kunin ko na lang ulit yung kilay na ginawa ko. Ulitin. Tapos po, pag tayo po ay magpapasok sa broadcast, magti-taping po ng broadcast, ganyan. Huwag po tayong gagamit ng red lipstick para kawan nila. So, kunwari mag-donate kayo sa ating broadcast, huwag po tayo mag-donate ng pulang lipstick, ha? Kasi, for example, doon po sa sa SPUC, doon sa Cagayan de Oro. So, nung pumunta po kami sa Gensan, na-invite din po kami na yung Pastor Joel. So, meron ang kanilang inaano sa akin, ma'am, nabash kami kasi ganito yung lipstick, masyado daw dark, ganyan. Sabi ko, ganito na lang gawin nyo para hindi kayo mabash. So, mag-stick lang tayo sa nudes, sa Bing, sa coral. So, wag na tayong gagamit ng lip tint, mga besh. Kasi ang lip tint, pagka yan ay tinamaan ng ilaw, parang ang tingkat-tingkat niyang tingnan sa camera. At saka ang patchy-patchy. Hindi siya maganda. Yun. So, pangit siya. Pangit ang lipstick, huwag gagamit mo. Sa broadcast lang naman. Pero kasi, meron naman din kami, kunwari, pagkakailangan sa amin, sa pelikula or yun, gumagamit kami ng lip tint pagka, required sa requirements yung scene. Kunwari, yung puhunan, so kailangan parang pagmukhain mo siyang focus. So, mag-lip tint tayo for today's video. Sino ka dyan? Okay na po to. Okay, next. Okay na po to. Maganda na po. Ilang ka-plus pa lang. No worries. So yun po. Ako naman, sa mga lalaki ay suggest na kayo po ay mag-invest ng primer. So yung primer po, usually ang mga lalaki ay nagiging oily sa tapat ng camera. Mukhang nakakahiya, oily ko na din. So, alam nyo sa Watsons, merong mga mura doon na primer. So bago kayo pumunta, hindi yung shadow na rin mo lang, ma. Yun. So yun. So ganit, eto meron akong brand dito ng primer. O, ito. Brand ng primer para sa mga lalaki. Para iwas oily sa broadcast. Ha? Mamaya, picturean mo, lapit ka dito. Para tama. Thank you po. Quick effects, no shine. Para mo. Tapos, pore minimizer na rin siya. Iwas oily sa mga skin. Mahal mo ito ba itong primer? Send mo sa Kasi yung shadow sa akin, sa ulo ko. Yes, I'm so sorry. So after nyan, hanap na ako ng foundation. I-send nyo po sa GC. Sa GC na lang isin? Ako sa GC. Sabi nila, bakit mo makeup? At pagdating ubus na, nilagay na sa face. Okay lang din, go lang. Try nyo daw. Try nyo. Yes, ma'am. Kung gagamit ng lalaki nito, wala na siya. Ito lang talaga talaga. Yun. Hindi po, syempre, ito para lang po itong maiwasan na mag-oily kayo. For example, ganito po, mag-moisturizer muna kayo. After ng, syempre malinis na hilamos muna. Hilamos, moisturizer, tapos dito po. Okay, after po nun, kung meron po kayong foundation or BB cream na ka-shade nyo, hindi ka-shade ng kapitbahay nyo. Kasi pagka ganun po, sa totoo lang, hindi ka-shade, lalo na sa lalaki, ang hirap po kasi ang hirap pag-aralan ng shade matching, sa totoo lang. So, it took me 8 years para ma-perfect yung pag-shade matching talaga. So, talagang, pag yung mga ating mga lalaki, kailangan dito po sa chicks ha, wag kayong magpapabili sa inyong asawa. Sama kayo.
sama kayo pag bumili. Kasi parang, shade nyo talaga. Opo. Sama kayo, kahit na date na kayo pagkatapos. Ikaw na rin ba kayo? Ako mas marami siyang nabili niyan. Opo. So, for example, si ma'am, hanap tayo. Ito pang isang maganda. Dapat marunong din kayong maghalo-halo ng din to ng color. Parang nga din, parang kang artist na namimili ng ng shades. Tingnan dito. Artista na. Uy, sa aming mga makeup artist ng Bago na mga dyan. artist, minsan hindi kailangan na branded talaga na yung mga katulad nito. Hindi lahat maganda yung lapat sa mukha. So for example, itong Dior. Mahal lang siya, pero hindi maganda. 10,000. Hindi naman po ma'am. Ano lang po to? 3,500. 3,450. Merong magaganda na mga local brands tayo like Get Ready With Me. Everbilena. Everbilena, okay din po yan. Tsaka yung FS, yung yung kay Fanny Serrano. Ang ganda po ng foundation nila, sa totoo lang. Underrated sila masyado. Pero, tapos meron tayong mga clients na pag tinanong, ay anong foundation mo, ganito, kailangan may brand, kailangan MAC, kailangan, hindi nila alam na meron tayong mga local brands na affordable, pero maganda yung lapat sa face natin. Since yung mga local brands na yun, para talaga sa skin natin yun. Kasi nga, formulated yun para sa mga Filipino skin tones. So yun. Parang ang tagal ko daw magsalita. Foundation siya lahat. Teka lang, andito yung isang foundation. Wala yung kulay doon. So yan. Kunwari ganyan. Tapos, usually, what we do is maglalagay ng mas maputing shade. Tapos, titimplahin mo siya, paunti-unti na lagay mo para makuha mo yung right shade niya. So yan. Parang painting. Parang painting po talaga. So, for example, maglagay ka ng konting dark. Tapos palitadahan mo. Okay. Trendy. Sarot lang! So, tapos check kung ka-shade niya. Pag nawala, ka-shade niya. Perfect. Amazing! Dahil sa gamit akong brush. Dahil dyan may bones. So, yan. Kasi, sa totoo lang po, maganda na meron kayong dalawang shade ng sa amin po sa amin po mga makeup artist, mas mas gusto po namin yung meron kaming mas lighter at meron pong darker na shade kasi nga po nakakapagtimpla kami ng ganito. Pero kung sa inyo, makakuha po kayo ng shade na match sa skin type nyo, mas better po. May date ka mamaya? Wala. Malay mo. Hanapan na lang yun. Kaya. Parang Ako kasi hindi mo model yung dami ko kasi pimples. hindi. Tanggal yan naman yun. Paano daw po i-hide? Hindi naman marami. Malaki lang. Malaki lang yung isa. Kita ba? Oh, So yan, yung pimple na yan, Shop na lang yun. paano yung makabago? yung pimple na yan, very nagkukumalit. Bumalik. Mm-mm. Taon kanina sa pimple.
Yung People Billboard. devils. Devils, di ba? Kaya ano ka, Dr. Wong. Promote. So, wait lang hanapin. Saan ba yan? Kailangan kong hanapin yung aking. Tapos mamaya lalaki naman. Ako, lalaki naman ulit. Ay, salamat. Tapos yung medyo, hindi naman po nang babash na no, pero usually po ng ating po mga pastor ay mataas ang hairline. Kuya Julio, hindi ikaw yun! Hindi ikaw yung tinutukoy ko ha! Pero matataas po ang hairline ng ating. So yan kailangan, pati dito sa taas, lalagyan nyo siya ng mattifying powder. So meron po talagang powder na matte. For example, oo. Mattifying powder po talaga siya. Like this one. Ito po ay galing sa Revlon. Ang nakalagay po dito ay matte setting powder. So, pag ito nilagay mo kay Julio dyan, mag-diffuse yung kanyang ano. Ay, kinikilig na ikaw. Tawa. Pwede na makapandaya ng ano, ng itsura. So sabi ko nga po kanina, pagka pula po yung ano, pag pula po yung dimple, ang Cloud. ilalagay po ay green. So ganyan lang po yun. Lulutuin po muna. Hindi, isi-stay niyo po muna siya, kumbaga parang papatuyuin niyo muna siya ng konti. Bago niyo po siya bago niyo po siya i-cover ng, bago niyo siya itutungan ng concealer. Kasi pagka ngayon po, nilagyan na natin ito ng concealer, parang hahalo lang niyo yung concealer dun sa sa corrector. So yan. Tapos, for example, may konting eye bags. Mixing, ang mura lang ng mixing palette sa Shopee. Parang wala pang 50 pesos, meron ng mga binibenta. Parang mga acrylic like this one. Pabili kayo. So, mura lang. Mga pang-back. So, tapos, yung mga gustong mag-invest sa mga brushes, marami po tayong mga brushes sa Shopee na maganda yung quality. Like Silene, S-Y-L-E-N-E na brand. Maganda po siya. Kahit na very affordable, parang 600 pesos, parang 12 piraso na. Pero maganda. Pero ito nga po, for example, ito po mga aking mga brushes, ito po ay taon bago ko naipon. Pakita ko sa inyo ha. Taon po siya bago ko naipon. So, yun. Kailangan ingat lang at proper yung pagsasanitize ng brushes. Kasi nga po, kahit yung aming po mga brushes sa sarili, pwede din po siyang tubuan ng mga bakterya, lalo na pagka, may mga, for example, may warts yung isang na make-upan mo. So, hindi naman once in a while, pero every after session po namin, for example, meron akong minake-upan yesterday. Yung mga brushes ko po nun, sa kinagabihan, lilinisin ko na po yun ng deep clean. So, ano ibig sabihin ng deep clean? Huhugasan mo siya ng soap at ng water talaga. Hindi yung wipes lang. Maganda perla. Kasi hindi siya nakakadry. Meron kasi mga sabon na nakakadry ng brushes. Tapos, hindi na siya yung parang yung madaling yung magamit. Tapos parang sticky, yung ibang sabon. So, I suggest perla yung gamitin. Parang detergent siya. Di ba ginagamit din natin sa skin yun? Yes. Yung perla. So, yung white po. So, for example, ito, may perla akong dala. So, pagka kailangan kong naglilinis ako sa... Every gamit po. Every gamit. Lalo na sa amin kasi na... Brush clean. Sa masa. Look up. Pwede na mag-shooting.
Oo, Gawa na. Pa-shoot na. shoot na yan mamaya. Next model sa lalaki is Kuya July. Siyempre. O yun? Ito. Parang kaya. Pag-asa pa. Pag-asa pa managdagan. Aba, ito si Kuya July model mamaya. Yung sa mga director po na ayaw ng maraming masyadong makeup. Ano po yung quick fix? Yung mga ayaw ng make-up. Yung mga, ano po yung magandang quick, ano lang, na Wait, para... kanina. Ano? Kanina siya yung quick fix. Oo, yung quick fix po na ano, Primer. Primer. Eto po, pero kasi talagang kailangan lagyan ng powder talaga at least. Eto, at saka powder. Para sa mga ayaw. Powder na powder foundation. Kasi yung skin Pwede ko, po, pwede din po. na-allergy daw sila sa powder. Ayaw nila magpa-powder. Kasi hindi sanay. Ayaw din Ano yung- pimple sila after. Ano yung ginagamit na pang-apply? Ang tanong ko. Brush. Na malinis? Cotton lang. Minsan cotton. Kasi usually pagka ganyan na nagkaka-pimple, sa yung ginagamit na pang-apply, Yung disposable lang po. disposable. Ganito. So, sobrang sensitive naman. Lahat sila nagkakaganon. May mas nakaka-open lang. Okay talaga. Hello, Pastor. Sino yan? Sino yan? Pastor Orbe. Nagkaka-pimple. Kahobe. So, yun. Ano ba? Kasi depende nga yan. Kung sensitive siya, siguro nga, ano na lang. Yun, quick effects. Parang yun na lang, primer. Huwag na yung powder foundation. Ano na lang, loose powder. Loose powder. Na mattifying ha. Kasi Ano po? mattifying na loose powder. Ito, loose powder siya, pero mattifying siya. Ano? Ito po, setting powder. Allergy mo siya kahit sumusok. Grabe naman yung si Pastor. Parang pinahirapan talaga sa'yo. So, Paano po yung sa mga nag-oxidize po? Yung nag-oxidize, like, nagda-darken. nagda-darken. So, ganito po ang ginagawa namin dyan. Kami po ay nag-a-apply. Usually po kasi meron pa namang time para mag-darken yung, so, ganito ang ginagawa namin. Gina-applyan namin sila ng mas lighter na shade. Lighter naman. Kasi bakit? Kasi nga, nagda-dark siya eventually. Ganun ang ginagawa. Pero, meron kasi, yung mga nag-oxidize na yan, meron talaga silang nahihiyangan na makeup lang. So, pag gano'n na nag-oxidize, tanongin niyo yung may make-upan, ano yung lagi mong ginagamit? Baka yung gusto mo yun na lang yung gamitin natin. Kahit sa clients namin, ganun din. Kahit sa mga artista, ganun din. So, for example, si Anne, meron akong foundation na same nung kanya. Hindi naman same. Same nung ginagamit ng makeup artist sa kanya, ni Robbie. Pero, mayroon siyang foundation na gustong ipagamit. So, yun din yung ginagamit namin. So, ganun. Pero, for example nga, doon sa nag-oxidize, applyan nyo ng mas lighter. One shade lighter lang. Para pag mag-compensate lang na pag nag-dark yung skin niya, yung complexion niya. Oo. Huwag naman yung sobrang puti na parang pabangkay na parang gano'n. So yun, medyo patuyuin. Pagka after na tuyo ko ng konti, pwede mo na ulit siyang patungan ng concealer. Ito, isa sa mga affordable yet holy grail ng mga makeup artists ang Fit Me na concealer. Very siya, ang tawag nito? Maybelline na Fit Me. Maganda yung coverage niya. Yung mga pimple, mga cover, pero tiyagaan lang talaga ng
Hindi tayo nag-before and after. May before ka dyan. Meron. Yun. Wow, galit talaga. Parang gusto talaga ma-make-upan. Meron tayong before. Ay po, pagkagagamit sa ibang sa client, hindi po namin dinidirektang ilagay kasi nga po pwedeng mag-contaminate. Ayan. Ayan. Medyo nawala na yung debit nito. Na-cover na. Ayan. Tapos po, after yan, lagay po tayo ng setting. Para lang, kung ano, familiar kayo sa pagbibig. Hindi pala ito. Crossing. Isa sa mga ginagamit din namin, alam niyo yung Nichilo? Yes. Siya to sa mga magandang setting powder. Lalo na pagka maramihan, kung ang dami naming talents, yan ang ginagamit namin. Kasi maganda siya. Ito yung isa sa mga local brand na maganda. May question pa po. Anong Kung magandang mag-a-apply. moisturizer, ma'am? Po? Anong magandang brand ng moisturizer? Moisturizer, ito po, sa Watson lang din nabibili. Maganda siya. Ano yan siya? Rose water, soothing gel. Maganda tong brand na to. Actually, ewan ko ba, parang nawiwili akong gamitin to lagi. Maganda siya kasi kumakapit yung primer sa kanya. Pipicturean na ni sir, parang mapapalagi siya sa Watsons. Sama ko yung shops ko, pero hindi niya. Update. Saan po? Update. Update. Ang moisturizer po may nagagamit bago mag-makeup? Oh, Ang moisturizer po may ginagamit bago mag-makeup? Apo, after po ng cleanser po. Mga 15 minutes interval. Hindi naman po. After pag nag-dry lang siya, pwede na kayo maglagay ng primer. Dami pa palang sinasapin sa mukha. Opo, medyo Paano pag nagmamadali ka na? ay na yung sinasabi ko. Kailangan po talaga may konting time ng konti. Ayan. Yes. Time management. Ma'am, okay lang po ba ito magsalagay lang sa sunscreen at saka BB cream? Hindi ako fan ng BB cream. Bakit? May white casts kasi siya. Lalo na yung sunblock. Kunwari, yung sunscreen na nagpo-protect sa atin, pagka pinicturan nyo yan, mukhang mapuputi yung mukha mo dahil yung tinatawag nila na white cast, yun yung main ingredient ng sunscreen at sunblock. So for example, yung pupuntahan mong event ay para mag-picture-picture ka tapos may flash. Yan ang tinatawag nila doon ay flash photography. Pagka meron yung picturean ka tapos may flash, hihiwala yung mukha mo sa leeg. Nakakita na po ba kayo ng gano'n? Dahil sa sunscreen yun. So kung more on yung mag-pictorial kayo, hindi kami gumagamit ng sunscreen. Or anything na foundation na may SPF.
huwag na kayong bumili nun. Kasi nga po, lalo na paggabi, at nagpicture kayo tapos may flash, hihiwalay yung mukha niyo. At least ako At least maputi. At kung nasa outdoor, pwede siya gamitin. Outdoor. Pwede po, basta hindi panggabi. At walang flash. Kasi pag outdoor naman po hindi kailangan ng flash dahil maliwanag. Available light. So yun po. So ito na nga po, yung sa kilay po ulit, saan tayo magsa-start? Dito sa puna ng ilong. Ayan. Gusto mo ba linisin ko ng konti? Konti lang. Parang may namukha dito ng panlinis. Dumadami na. So, na-classmate natin sa makeup. mga suki. Madami na mga classmate natin. Dami yung ganyan mga make-up. May technical ka ba? May technical. Unfortunately po, we will be proceeding once again to one. Pero yung mga Yung program. gusto pa rin mag-try for the makeup ay pwede po may iwan. So, Jerry po will be lecturing us again. Those lighting and directing. This is very important for production. So, 4:30 pa naman, so we still have 7 minutes to spare. Pero kung hindi nyo- Delegates na lang ng mga vision kahit na dito. Pero at least tigwawan lang po ng iwan. One per vision. If you're still interested with this, then please just attend the continuation of the makeup. Thank you everyone. Ikaw, pamunta na. Kasi kaya naman natin balik. Ayan. So, yun lang. Sa inyo. Sa mirror, baka balik ko. Usually, dito kami tinitingnan. Yeah, iba yung focus. Focus ng camera. Atin rin paano bayad kay ma'am. Di ba bawal ang makeup sa atin? Next Basher. Di ba bawal ah? Sabi ko sa inyo, ano kasama yan Bawal, di ba? O yung mga order na Ayan. Buti na lang suportado ko ng asawa ko sa pagme-makeup. Talaga naman, Pero finance ma'am. Oo, hindi niya alam kung magkano yung mga makeup ko. Tatanong siya, magkano yan? Ano? Pre-order yan. Hindi sinasagot yung tanong kung magkano. Layo ng sagot sa tanong. Oo, ganon. Sabi nga po sa aming napag-aralan, ang kilay po ay hindi talaga hindi yan twins ang sabi. Sila po ay magkapatid. Hindi sila identical. Oo. So, hindi po talaga siya sobrang perfect ng kilay. So, pagka nakakita po kayo na sobrang perfect, ibig sabihin, inalter na yun. Kumbaga talagang inahit na. Ako, nakaranas ako kuya, talagang inahit ko kalahati ng kilay ko para ma-achieve ko yung kilay na talagang maganda. Pero ngayon, tinatamad na ako. So, kung ano na lang yung tubo niya, lilinisin ko lang siya, tapos sishape-an ko lang siya. So,
So yun, pagka nakakita kayo talaga na sobrang perfect na kilay, talagang inahit ko ng... Mayroon na yung ano. Mm. Mayroon na yung May drawing na. Opo. Mayroon na. Yes, Ay, hindi. Doon lang po tayo sa meron po kasing nagugulat ako minsan sobrang dark ng kilay I suggest na dito lang po tayo sa brown. Huwag po tayong gagamit ng black na pangkilay lalo na lalabas po tayo sa broadcast. Kasi nga po, pagka black po ang ginamit, usually matapang kung tignan yung itsura pagka itim. Kaya dito lang po tayo sa light brown at brown po na pangkilay. Brown. Opo. Yung black. Light brown. Huwag pong black. okay. Make sure. Take off. Pwede na. Tapos po, susunod, yung mga eyeshadow po na ginagamit sa broadcast. Huwag din po tayong gagamit ng blue. Huwag tayong gagamit ng purple. Meron po kasi ako nakikita na gano'n yung masyadong, usually kasi yun yung mga magkakasama na sa isang palette. Blue, tapos may glitters. Oo. Wow. May glitters pa. Diba? May glitters. Meron ako mga ibang nakikita. So, pagka again, doon lang po tayo sa coral, pink, at saka brown. Yan. Maganda po siya sa registro ng camera. Yan. Ang hirap ng walang mirror. Hindi po kasi ako nagdala ng aking vanity. Pag lalaki po, extend nyo hanggang tenga. Bakit? Kasi nag-uwin yung tenga nila. Hindi ko alam bakit. Pero pansinin niyo yun, pagka mga pastor, hanggang tenga, ang glossy. So, extend nyo po hanggang tenga. Medyo light talaga. Send natin kay Ate Eva. Naka-record ba ito? July, naka-record ba ito? Dapat i-record mo to. Naka-record po. Hindi ko pa po may camera. Ay, Parang hindi naka-record. Hindi. Naka-HD ba yun? Naka-record. Yeah, tingin sa taas. Kaya Duwalik, pasar ilalagay ka na. Kuya, tingin lang sa taas. Ano yun? Okay, naka-record. Good, July. Baba ng konti. Okay na tayo tayo. Basta nawala ko. Ba't nawala doon? Ay, kapag na-record. Na-record ka kayo. Napindot. Yan. Kuya July, dilat lang po Kuya July. Ang hirap ng kapat. Gagabihin daw. Kumukha ni tatay. So, yun po, kahit po silang mga lalaki, kailangan din po ng concealer under eyes. So, focus on kay mama yan eh. Oo. Kayo din ang father, daughter. Sumukas na tatay. Sana hindi na mabura. Those eyes. Hanggang Sabado na nga doon. Wala nang Wala hilamusan nang po. hilamusan. Ito na to, wala nang hilamusan. Touch na lang. Pag sponge po, perla pa din po ang pamilinis. Yes. Para sa akin, ako. Perla. Pero Deep meron po, clean po yan pag sponge, pag mga sponge. ito po kasi disposable to. So, yung Ah, mga okay. sponges po na mukhang ito. Oil glove. Parang dami yung mga spare. Puro ganyan po ang gamit ko. Para diretso Baka tayo. diretso na. Mga sponge natin, parang... So, huwag po kayong magtataka bakit pagka nagpapamakeup kayo, medyo pricey. Kasi nga po, lahat ng ginagamit namin is disposable na, tapo na agad. 15 years younger. Okay. Mamaya ako, baby na umiyak. Oo. Gagawin pa siya. Tapos,
Nasa 30. Parang may kahawig siyang artista. Julio Diaz. Si Efren Bata Reyes. Bakit naman ganun? Yun nasa hairline na Ano sa hairline na? Mama, anong shade po yun sa hair? Ay, wait lang dear. Ano lang to? Parang Powder. powder lang to. Loose powder. Oo. Ganda interview. Bigyan No, tayo yung si shade mo na Efren talaga Bata tayo. Reyes. Wala, wala. Sana lang si Tita Eva. Pero para mabilis ang lalaki, no? Makeup. Opo, kuya. Kasi kanina puro puro explain Ako ako. nga pala. Eh, Oo, wala. Si Dami Ayun ng naman tatanong. ako. Ito lang. Ayun din madami. Mamaya talaga contact Ano lens po sa- yan? Ay, pinablush din po. Contour. Ah, contour. Magandang na naman ha. Balik po natin 7:30 para sa ating devotional. Tapos na kami doon natin Marcy kasi sabi ni Direct ay para daw kuha na sila ng story and all. They will use the 2.5 hour. Alright. Para sa inyo po yan, para makapag-isip na po kayo, and then if you want to start shooting, then you can, sabi niya nga. Kasi lighting and directing na yung pinag-usapan kanina. So yan, pag makeup naman, make sure naman po yung mga ipapalabas natin ay maayos na yung mga mukha. Makinig ka muna dito sa pag-lipstick mo. Ito po si Kyle. Bawal na mo, Ray. Blush na kanya. Bawal na mo, Ray. Ayan, naklap na na. Bawal. Sino yung mga ayaw magpa-makeup saka magpa-lipstick? Yan ang dapat pakita. Kasi yung lipstick yan pula. Siya na lipstick sa Dapat sarili. yung lipstick ng kanya. Oo. Ano na? Oh, Pastora, ganito po. Sige, ma'am. Pula-pula. Ganito po yung shade na mga dapat na lipstick na ginagamit nyo. Wala yung maganda lipstick to. Ako nagpo-comment eh. Guwapo. Ma'am, okay lang ba mag-blush on ng lalaki? Ha? Nag-blush on siya. Pwede po. Basta yung shade po niya ay huwag masyadong hiwalay dun sa ano. So, stick pa din po tayo sa ganitong shades lang. Tapos, konti lang po talaga. Pag sa lalaki, halos hindi makikita. Ang mahalaga po, kasi pagka sa mga lalaki, pag minikapan po natin sila, no, parang nawawala yung contour ng mukha nila. Opo. Kasi puro foundation na di ba? So parang naging blank canvas. Kailangan po natin balik yung mga contour sa mukha nila. So, for example, si Kuya Julio, so babalik natin yung medyo hollow ng dito niya, cheeks niya, tapos yung dito ulit. Dito, tapos ganun din yung dito sa hairline. Ayun. So, Okay na, guys. babrushan nyo lang din siya ng konti. Huwag yung sobra kasi nga magiging muddy. So, ganun. Paano kung wala talagang buhok pink? Meron po ako may yellow powder. Ano Kalbo yung siya. ginamit nyo? Pag kalbo ko, kalbo talaga po. Parang may kilala akong pastor na kalbo. Pag kalbo ko hanggang sa taas po ba? Oo, di Kasi kasi nag-glossy, di ba? Nagkikita. sa camera. So ma'am, for Wait example ka sa na. production, ilang minutes talaga ang ilalan namin sa makeup? Ayun nga po, pag ako po sa lalaki, yung talagang kompleto po na ginagawa ko, 10 to 15 minutes po talaga. Ikaw na, 12 minutes. Sa baba 12 minutes ng mga Yun yung kwan natin, baguhin Yun, natin. ganun nga po. May doon na 10 minutes. Pretty woman. Pero kasi pupunta sila kung kailan taping na, shooting na. Magkakaroon ng dates ngayon. Kasi nga, nag-explain pa kung hindi ako dumadal, tapos na to. Tama. Oo. So, ganun po ulit. Highlights lang po po yan. Ano ba? Bakit na-record ka rin? Naka-record. Hindi na-record oh. Naka-record sa akin. Huwag mo lang i-record, mapatay sa Naka-record din doon. Hindi. Ay, saya. So, Para lagay tayo mabalikan ng ko. konting blush. Ako yung Konti lang. makikinig dyan. Madre-trend. So, pagka gano'n, pag yun ang butong idamay sa lalaki, kasi nga, Ako tulong tayo. sa akin dun sa... Ito kasi ayaw niya eh. Matapol ayaw niya eh. Gusto Tapos ko po, ito lang po ang comment ko. Pag sa mga lalaki, nawawala yung kilay nila. Opo. Lalagyan din. Yan. Tik man kulay. So, ano lang po, ibabalik lang po natin yung mismong ano lang po niya, yung mismong Hanapan mo na ng boyfriend. babalik lang po natin yung shade. Hindi po talaga kilay na katulad na sa babae. Pero babalik lang po natin yung shade para I-re-react ko po sa'yo. hindi. Chat kita pag papunta na kita. Lumabas na yung kulay-kilay. Wow. Wow. Ako
fresh pa. Ay, lipstick pa. Oh, lipstick. Mag-after mag-flat pa tayo. Mag-photoshoot pa po sila. Before and after. Before. Ay, before. So, So yung parang sinumpot yung kuya, baba lang. Okay. Talo mo pa si EJ yan. so basta yung labi. Nakaka-inspire ko rin sa kanya. Kailangan ko buwan na ako. Ayan o, hindi siya pula pero ano, Nakakabay lang. naging natural yung lips. Parang ganun lang. Babo. Talaga. Ay, nako, magpapakasal ulit si ate. Guys, ako lang to guys. Sino po kayo? Wow! So, yun nga po, hindi po siya pula, pero parang lips lang po ng... Diba? May lips at better. Bumata na 20 years, oh. Pag-red Sige, carpet. sige, sa mga- Bumata na 20 years, oh. Okay, slow size po yan. Ay, taga lang. Sorry, eto na. Yung blotting, eto na, yung pang mattify. Yeah. Yun. Secret lang yun, secret. So, eto na. Secret lang yan. Mata talaga siya. So, pagka manipis talaga, pati yung buhok, pat yung gano'n. Yun. So, ipat nyo lang siya para mawala yung... Powder lang po, hindi contour. Hindi. Ay, hindi. Ano po, kung may contour na din, Hindi, ito... ang ulo. Yun ang contour na Wati, pagka walang buhok, wag. May contour, tas wala dito. Gumalaw. Para eyeliner sa medium lang. Ganito ano to. So, parang, brushan nyo lang siya ng mattifying powder. Pati yung ano, para, pag may pastor kasi talaga akong nakita, nandito yung ilaw. So, nandito yung ano, Correct. nakita ko yun may napanood ako, hindi ko na matandaan sino yung pastor mo. Paano kami? Hanapin ko. Ano? So, for example, usually, meron talagang kalbo na talagang wala na. So, Kaya hindi siguro gawin tayo- nyo, Pwede. punasan ng wipes. Lagyan ng, kung may moisturizer, lagyan niya ng moisturizer. Tapos, ilagay yung primer. Pati dito sa ulo. Dami naman. Tapos, mattifying powder. Daming proseso niya yan, ah. Hindi, yung kalbo. Yun. Kahit anong gawin ko, hindi nakatanggal yung kitab. Hindi ang kalbo Oo. siya. Lalo na pagka pinunasan mo yun, ay, ang kainis nun. Lalo kung yung kitab ko. Oo. Kasi nalinis. Nakabati ka ba? Oo, yan. Yun nga. Ano yung pampaspray na yun? Setting spray ko para yung mga powder na bubuo sa mukha niya mag-blend. Tsaka mag-stay yung foundation at yung makeup maghapon. Barniz. Hanggang bukas. Parang barniz. Oo, yes. Yan na yung final. Oo, yun. Final product. Wow. By finished product. Baka picture na. Parang ang weird ng ano, ang weird naman ng lipstick dito, pero sa personal hindi naman. Iba yung ano doon. Yung kulay shots na. Okay, picture na. Kuya. Picture na. Hey! Guys, ako lang to. Alita. Ang boy next door. Kuya Jula.